DZXL Manila, si Rajuman Lourdes. Hello, Regiman Lourdes, this is Attorney Mark Tolentino. Attorney, for confirmation, may natanggap na ho ba yung inyo pong kliyente na subpoena from NBI? Actually, na-receive namin mga exactly 2 p.m. today. Opo, ano po ba yung subpoena, sir? We were invited, or I don't know, invitation ba yan, or we are compelled to appear this coming Thursday, 2 p.m. doon sa NBI NCR office. Nakaperma doon yung regional director ng NCR. About what, sir? Yun ang nakalagay lang doon na may nabanggit daw yung pangalan namin with this sa kaso na human trafficking. Human trafficking. Sir, medyo mabigat po yung human trafficking. Kayo po ba ay Yes, ano po yung plano po ninyo, sir? Mabigat kung yung pangalang human trafficking, but I'm sure na hindi naman madamay yun ng kliyente ko kasi we are presumed innocent and wala naman silang basihan. Ano bang basihan nila? Wala pa. So I cannot answer the details kasi hindi pa namin natanggap ang yung ano tawag nito, yung affidavit. Ano ba yung tinatawag na human trafficking na nakalagay nakalagay sa summons. Wala nakalagay doon na anong complaint, sinong complainant, mga affidavit, mga evidences para mahanda namin ang depensa namin. So I cannot respond to that kasi ang natanggap namin is just a one-pager subpoena. Okay, as a lawyer, sir, is it legal ho ba yung natanggap nyo? Are you going to go there, sir, by Thursday? We will discuss this with my client by tomorrow. We will discuss this kung anong gagawin namin. But definitely, we will cooperate in a legal way. Lahat po ng mga legal processes. Oo, pero NBI po yun, sir, di ba? Mukhang mainit ang NBI sa mga sa kabila, sa mga kaalyado ng dating Pangulo. Yes, of course, mait man sila. But sa atin, we still believe in the rule of law, we still believe in our constitution, na sundin po nila ang saligang batas, and we are presumed, my client is presumed innocent until the otherwise is proven. Okay, Attorney, kumalat na po ito. Alam ko na babasa or naririnig nyo. Meron daw pong mga, I don't know sa term ko, high-end escort service. Ang kanilang handler nagsabi na sila raw po ay kinausap para bayaran, para i-set up, i-frame up ang isang Secretary Recto at nababanggit po ang pangalang Representative Jing Paras. Yun ang sabi nila, but hindi ko pa nakita yung kanilang affidavit. So I cannot respond to that kasi hindi pwedeng mag-respond ako based lang sa mga chismis, based lang sa mga media interview. Kasi mahirap yan na baka iba yung interpretation natin sa narinig natin. So we will respond kung matanggap namin yung affidavit nila. So as of today, ang natanggap namin is just a subpoena from the NBI. Kumusta po yung inyong kliyente, Attorney? Very optimistic na, of course, hindi kinabahan. Kaya lang, normal. Anyway, he's a lawyer, he's a seasoned politician. Normal yan sa mga politiko at mga abogado na may mga ganyang mga kaso. Although alam naman natin na inosente siya, baka yun lang nga ang worry natin na baka gamitin itong issue na to para at least para ipitin yung mga kalaban sa politika. Non-bailable po ito, sir, di ba? Non-bailable kung totoo, may basihan. Pero kung walang basihan naman, sigurado ito ng mga babasura naman. Oo. Kanina ho, kinakausap namin si Sir Jing, at yun nga, kayo nga po ang naipadala sa amin. Nasa ganun po, bilang isang abogado at kaibigan nyo, na ganun ba yung pagkatao ni Sir Jing? Mukhang ngayon lang namin narinig to, sir. Sa kilala ko si Congressman Jing, matagal na yan, nung congressman pa yan sa Negros, naging secretary ng political affairs ni President Duterte. Hindi naman siya ganyan. So, tingnan natin kung ano talaga itong issue na to. Kasi as of today, wala akong natanggap na mga ebidensya. Wala kami natanggap na mga affidavit. May nakita kong post sa Facebook na edited na affidavit, may mga insertion pa, may mga correction pa. So I don't know kung totoo ba talaga yun o baka fake news yun. So hindi ako maka-defend kasi before we defend, kailangan namin matanggap ano ba ang complaint. Then we will base on ang depensa namin, we will defend or base it based on the complaint. But as of today, wala pang complaint, wala pang mga ebidensya na natanggap po namin. Oo, pero yung Malacanang po, sineryoso na po ito, attorney.
Trabaho naman talaga ng Malacanang to enforce the law. Mm-mm. And trabaho ko naman ang bilang abogado na i-depensa ang kliyente ko. Mm-mm. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Ano po? Good luck po. Thank you. Thank you, Armen. DZXL